Patuloy ang pagdaing ng mga mamimili sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama na ang kakainin araw-araw ng pamilya. Naglabas na ng saloobin ng mga retailers, negosyante at mismong mga nagtatanim, mangingisda at magsasaka. Sa pagkakataong ito, maririnig natin ang pananaw at pagsusuri ng isang magsasaka sa mga isyong ito. Titingnan din natin ang sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos na mga pangako ng Panginoon sa mga katiwala niya dito sa lupa. Ako si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Unahin nating tunghayan ang mga balitang sumentro sa kalakalan ng mga consumer goods na galing sa ating mga magsasaka. May ulat si Joy Kakatsan. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Nabigla ang economic team ng Marcos administration nang inilabas ng Malacanang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price cap sa bigas na 41 pesos per kilo ng regular milled rice at 45 pesos per kilo ng well-milled rice. Naging epektibo ang EO noong September 5. Joint recommendation ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang naturang price cap. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, hindi ito isinangguni sa Department of Finance. Bagamat sinasabi ng ilang mamabatas na nakatulong ang price cap sa pag-stabilize ng rice market, iginiit naman ng mga economic managers na hindi dapat ito patagalin. Sa kabilang banda, patuloy na dumaraing ang mga retailers dahil ayon sa kanila ay lugi sila sa price cap dahil mas mataas ang bili nila sa regular at well-milled rice kaysa sa itinakdang price cap. Samantala, inihayag naman ni Secretary Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry na maaaring alisin na rin ang price cap bago matapos ang Setyembre dahil magsisimula na rin ang panahon ng anihan. Joy Kakatsan para sa Pagsusuri. Ngayon naman ay dadalhin tayo ng ating guest sa mundo ng magsasaka. Makakasama natin dito sa Pagsusuri si A.D. Alvarez na isang magsasaka mula sa Cebu. Narito ang panayam sa kanya ni Efren Paljorina. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa Pagsusuri ay gusto namin kayong dalhin doon sa lugar kung saan umiikot ang mundo ng ating mga guests. Sa araw na ito, dadalhin tayo ng ating panauhin sa Palayan. At ito ay walang iba kundi si A.D. Alvarez. So I'm sure nasusubaybayan ninyo ang kanyang mga naipopost sa social media. At the same time, baka personal ninyo siyang kilala. Kung hindi man, makikilala natin siya ngayon. A.D. Alvarez, magandang araw and thank you for joining us sa Pagsusuri. Magandang araw po, Kuya Efren, at salamat po sa inyong pag-imbita sa akin para makapagsalita at makapag-share ng perspective ng farmer dito sa inyong programa. Napakarami ang nagsasabi, AD, na ayaw na ng mga kabataan natin na maging magsasaka. Yung mga parents nila, ini-encourage sila. Ikaw na ang magte-take over dito pagka ako'y wala na. Ayaw ng mga bata. And yet, you have been a farmer for these many years and decades. Bakit ka nagpapatuloy? Ayun nga po, a little background po para sa mga hindi nakakilala. Tayo po ay nagsasaka dito sa Camotes Island, Cebu. At ang naging pong agenda natin ay maging from our professional career. Ako po ay dating microfinance executive and my wife has been a long-term media practitioner. We went here in 2010 to start involving ourselves to agriculture or farming with a goal na i-reverse nga yung trend, Kuya Efren, na ang mga farmers ay nagkakaroon ng exodus, yung mga generation lumalabas na sa agriculture. At kami naman from our professional life, nag-decision kami maging farmer. So we're counterculture kumbaga. So yun po yung aming naging decision. And mainly to help
the farmers at saka alamin on a ground level, alamin yung ano yung problema po ba talaga ng ating agrikultura. Kasi madali magkwentuhan tungkol sa agrikultura, pero we don't have the credibility to talk about it kung hindi tayo involved. So, the principle of incarnation sa Bible na you have to really get into the ground. So, yun po aming naging decision. That's why I'm now doing agriculture and farming for the last 13 years. Okay, so para sa inyo, kayo ni Hazel, ang pagsasaka, going back to the field, ay bahagi ng inyong gustong maiparating sa bayan, yung inyong message. Gusto nyong isabuhay ang mga dati ay or madalas na ginagawa lang ng marami na magtuturo sa pamamagitan ng salita. At base sa iyong experience these many years sa Camotes, Cebu, ano ang nakikita mo na mga potentials sa pagsasaka sa Pilipinas na hindi pa natin naaabot? Napakadami po. Actually, kukulangin po ang oras natin, pero I'll just give you some highlights of what the itong problema natin sa Pilipinas na agrikultura. Kasi po, one, ang unang-unang nagiging problema po natin sa Pilipinas ay sa tinatawag na oversimplification. Ano? Ito po ay isang negative na bagay na marami po ang nag-iisip na pagtatanim at pag-agrikultura or pagpa-farming ay napakasimple. Maglagay ka lang ng buto sa lupa ay farming na. Hindi po. Sa modern times, hindi po yon ang agriculture at farming. Parang katulad lang po siguro ng travel. Dati ang travel ay maglakad. Punta dito sa isang lugar, maglalakad ka. Ngayon po ay sumasakay tayo ng mga vehicles or modern technology at eroplano, etc. So ganoon din po sa modern times. Tayo po ay nasa modern times. Ang ating pong pagpuproduce ng pagkain ay hindi rin po ganoon kasimple. Meron na pong mga macroeconomics involved, meron na perang involved, meron na rin pong forces ng law of supply and demand that is interacting with agriculture. Tapos ito pa, meron pa po tayong pangalawang sakit natin po sa Pilipinas ay we have this notion na basta magmura ang pagkain, yun ang goal natin, magmura ang pagkain. Kulang po yun. That's a one-sided goal at a one-sided perspective kasi ang pagpuproduce po ng pagkain ay may cost. Pag iisipin po natin na pababain lang ang presyo at hindi po natin iniisip yung kakapakanan ng ating mga farmers, ano po yun, mali po yun na pananaw kasi po kailangan yung ating farmer ay kumikita. At hindi naman po dahil gusto nilang malaki yung milyon-milyon ng kita nila kaya nila tinataasan ng presyo. Yun po ay produkto rin ng mga cost ng kanilang inputs, cost ng technology na dinadala nila. So meron po mga market forces na nagdi-dictate po ng mga presyo. So yung dalawa lang po yan ay major issue na nakita ko po bilang farmer for last 13 years na yan po ang nagiging mali ng ating mga kababayan na lahat po tayo ay nagiging guilty dyan, di ba? Pag pumunta sa palengke, ang gusto natin ay tumawad, ano? Yung paghingi po ng tawad ay dapat sa simbahan, hindi po sa palengke. Doon tayo humingi ng tawad sa Diyos, hindi po sa palengke. Kasi yun lang po yung mga nagtitinda sa palengke. Meron din po sila mga cost. At yung cost po na yun ay hindi naman yan dahil gusto lang nila yung cost na yan. Yan po ay controlled by market forces at tinatawag. At yun po ay complex po yun. Okay. Mga economists po ay hindi basta-basta at again, pag pinasimple natin, gusto natin talaga yun talaga sakit oversimplification minsan. Lahat tayo gagaling minsan natin sa oversimplification. Ganyan lang yan. Ganito lang yan. At kung sino-sino nasisisi natin. And the Bible reminds us na hindi po pwedeng ganon. Kasi sometimes there are things that we don't fully understand. Ay wag naman tayo magbibigay ng opinion na hindi natin naiintindihan. Okay. So, ang Pilipino talaga gusto yung mas madaling mag-grasp, maintindihan kaya sinisimplify
kaya hindi na nga ngayon. Ano ang mangyayari, AD, kapag hindi tayo natuto dyan sa mga pagkakamaling yan na hanggang ngayon ay hindi pa natin na itutuwid? Saan ba hahantong itong ating pananaw at yung takbo ng ating daily life kung hindi tayo, kung magmamatigas ang ulo natin at lagi tayo magiging self-centered lang at gustong mas mababa ang presyong may pagmamalaki natin, uy, nakatawad ako ng malaki. Ang ibabase ko lang po sa history ng mundo. Yung pong mga hindi nag-prepare at hindi nila inayos on a realistic way yung sitwasyon ay dumadaan po sa mga sitwasyon nagkakaroon ng hunger. And sometimes yung pong mga tragedy has a better way of teaching us as a society. Doon tayo natututo na ay mahalaga pala. Remember the pandemic taught us na oy mahalaga pala yung ating mga food producers. Mahalaga pala. Pero nung nawala na yung pandemic, nakalimutan na rin yung lessons we've learned from the pandemic. And alam niyo po yung pag-aayos ng agrikultura ng Pilipinas, hindi po yan madadaan sa kung sinong presidente ang uupo. Kasi it's also a complex structure wherein years of development po ang kailangan natin. And kung palaging maikli lang yung ating pananaw, ay hindi po talaga tayo undan. And look at the countries na malawak at mataas yung kanilang pananaw. And they learn their lessons like Europe when they learn their lessons about yung hunger and famines, the potato, nag-adjust sila, nagbago yung pananaw nila. And now that's why yung pagpapahalaga nila sa farmers ay naantun. Although may challenges pa rin, ibang level naman. When I was in the US and in Argentina, ibang-iba po yung pagpapahalaga nila sa mga kanilang mga food producers. Hindi po sa kanila yung wala ka namang pinag-aralan, mag-farming ka na lang. Sa kanila, nag-aaral sila para mag-farming. Nagiging agronomist, nagiging agriculturist para mag-agriculture business. Business po saan lang ang treatment nila sa kanilang mga food production. Kaya sila nagpapakain sa buong mundo. Argentina is sending their grains sa Pilipinas, mga karne, ganun din po yung mga malalaking agriculture nation, sila po nagpapakain sa buong mundo. At dependent po tayo doon. Like what happened to Ukraine, pag tama ng Ukraine po, lahat po ng ating tinapay ay imported. Ang harina, Ukraine is a big producer ng wheat. So kaya po naapektuhan lahat tayo. So, ang gusto ko lang po ipunto sa tanong niyo, Kuya Efren, hindi po kasi yan ganun kasimple na may nagtanim doon sa kapitbahay natin, nasolban na yung ating problema sa agrikultura. Hindi po ganun yung kasimple. At yan po ay meron mga, tapos yung ating pong population, napakataas, siyempre yung demand ng food ay tumataas. Pag tumataas ang population, yan po ay interconnected. Kaya dapat ang approach po dyan ay realistic at saka mamaya pwede ko po i-share kung ano pa yung mga pwedeng gawin possible para sa future generation. Ayun. Siyempre, like we said sa simula pa lamang, napakarami ang pwede natin pag-usapan tungkol dito at kulang na kulang usually yung mga panahon natin, lalo na sa media. Pero laman ng balita ngayon, yung price cap sa presyo ng bigas. At ito'y tinuturing na talagang controversial kasi hindi na isang huni sa ang mga ekonomista at dumadaing ang mga retailers. So at ang sinasabi, sandali lang naman ito, temporary, short term lang ito. Parang nasanay ang Pilipino yata na short term solutions lang, mga band-aid solutions. Sandali lang ito, ililift din natin yan. Konting hintay lang, konting tiis, konting tiyaga, meron namang konting subsidy. Ano ang pwede nating matutunan tungkol doon sa pagbuo ng solusyon na talagang pangmatagalan na na-pick up mo, AD, from your international farming networks at sa pagdalaw mo sa kanilang mga bansa? Yung nga po, yan po isang pinaka nakakatakot na sitwasyon. Ito pong pagtaas ng bigas ay last year pa sa mga interview, sa mga nasishare namin, nakita na po natin na posibilidad yan na mangyari dahil nararamdaman namin yung mga shifting sa mga market forces, sa law of supply and demand, at saka doon sa mga
kailangan namin as farmers para mag-produce ng pagkain. So we were expecting na talagang tataas yung presyo. And this is the dangerous part. Ano po. Pag pinakailaman po natin ng isang bagay na ang nagdidikta ay mga invisible forces, yung pong law of supply and demand. Tayo po ay nalalagay sa bingit na we're becoming a socialist country. Nagdidikta tayo ng isang bagay. Nung una po, when I was a beginning farmer, ganyan din po ang aking sigaw. Sinasabi ko, madaya naman, masyadong mahal ito, masyadong mahal yan. But over the years, I've learned after visiting many countries and talking to my fellow farmers sa ibang bansa and sharing and listening and learning, naintindihan ko po na hindi po ganun kasimple yun. At ang totoong solution po ay hindi dun sa paglalagay ng cap. Ang totoo pong solution ay kung paano natin inaayos yung ating food production na mag-i-influence doon sa tinatawag na supply and demand. At yun po ang magdidikta, kung ma-influensya natin yung mga bagay na yun po ang magdidikta ng ang prices by affordable. Hindi po kasi ibig sabihin dapat dyan pababaan ng presyo or pataasan ng presyo. Ang kailangan po natin mangyari ay affordability ng pagkain. Now, it doesn't mean pag lower yung price or higher yung price ay affordable. Yan po ay affected din ng buying power capacity ng ating mga consumer. At saka yung mga kung mapapaikli natin yung travel ng food production from the farm to the consumer, syempre mababawasan yung tinatawag na yung pagpapatong-patong ng presyo o yung pag-increase ng price. Yan, isang mga bagay na pwedeng gawin. Merong pwedeng intervention na mangyayari at ma-influensyan yung pagbaba ng presyo. Pero para diktahan, ay yun po ay hindi realistic na approach at yun po ay hindi democratic. Now, parang madaling solusyon yun para ang maganda lang po, ang positive part nun ay merong political statement or political intention ng ating leadership na nararamdaman niya yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Pero hindi po yun enough para yun solusyonan yung problema. Parang yung sa Bible din po, di ba? Sabi, sige, pagpe-pray na lang kita. Hindi po enough yun. Dapat meron tayong gagawin para magbago yung sitwasyon at yung prices ng mga commodity ay hindi magkaroon ng tinatawag na drastic shocks ng tataas, bababa. At yung mga farmers natin ay nagtatry naman lumaban sa kahirapan kasi mahalaga naman yung mga farmers natin. Napakalaki ng hamon para sa ating pamahalaan, para sa ating mga mamimili, ang consumers, at syempre ang lahat ng mga sektor, business sector, academic sector, andiyan na, pati na ang simbahan na ay nandoon para magbigay ng mas eternal na perspective. Parang isa yon sa mga hindi masyadong naririnig. Ang iyong trabaho dyan, mula sa palayan hanggang sa pamilihan, ay talagang parang yung buong process ay nakikita mong nangyayari step by step. May nakikita ka bang bright spot sa future ng farming sa Pilipinas? Mayroon po naman. Hindi naman po lahat ay masamang senaryo. Hindi rin po dahil ang farmer ay eternal optimist. May joke po kasi na mga farmer daw ay eternal optimist. Kahit ano mangyari ay talagang lalaban. Hindi naman po. Meron mga realistic na pananaw po tayo nakikita. We still have an advantage of a tropical country. Wala po tayong winter, meaning we have a way na mag-plant the whole year. We have resources na wala yung ibang lugar. Although, kailangan mag-ingat tayo din kasi our increasing population is putting a lot of tension doon sa ating food production. So, yan po. Tapos, yung kabagalan po natin tanggapin yung mga technology is not working for us. Yung tingnan niyo po yung mga malalaking bansa na nagpapakain din sa Pilipinas, ay embrace po nila yung mga agricultural technology na nandyan. Yung pagiging masyado nating mahilig sa mga conspiracy, hindi rin po yung nakakatulong. Wala
wala pong farmer na nag-iisip lalasunin ng pamilya niya at saka mga consumers niya. Hindi po gano'n ang mga farmers. And many times yung naririnig pa natin, at ito pa nakakalungkot minsan, Kuya Efren, yung mga kasama pa natin sa simbahan, ang unang mga nagkukwento ng mga chismis na mga farmers ay merong nilalason ng mga tao, merong ina-add na. Hindi po totoo yun eh. At yun po ay isa ko nakita sa paglilibot ko sa mundo na sadly, we have so many things to do. And yung pa, marami pa mahilig sa mga conspiracy. At hindi naman, it's a conspiracy when we say a general statement without sharing the basis of our general statement. Yun po yung conspiracy na ibig sabihin ko. At may warning din ng Bible tungkol dyan. Huwag tayo magkakalat ng mga ganun. At kung magsasabi man tayo ng isang bagay na medyo merong konting kontrobersya, make sure na meron tayong masasabing basis para yung sasagot naman ay meron din. Yung po mga naghahalo. Sa agrikultura rin po natin, if we will just put back the perspective na our farmers are mahalaga at ipaprioritize natin sila at sila ay alagaan natin. At in the end of the day ay sila ay kikita. Hindi na po natin kailangan mag-campaign sa mga anak nila na pumunta sa agriculture. Kasi habang kumikita ang ating mga farmers, yung may susunod na mga anak na, kumikita naman tayo dito, then we still have to expand our farming operation. Yun po ang nangyayari sa ibang bansa. Habang sila ay kumikita, syempre, their children, like sometimes third and fourth generation farmers na ay talagang pumapasok sa agrikultura kasi merong economic value yung kanila activity. Okay. So yun po ay, hindi, alam nyo, minsan, Kuya Efren, ito yung isa kong parang simplification to para lang mai-bring out yung messages. Masyado tayong mahilig kumanta ng bahay kubo. Akala natin ang agricultural way is just having a nipa hut and planting vegetables around the house. That will fix our agriculture's problem. Hindi po ganun eh. Kaya hindi ko naman sinasabi na itigil natin ang pagkanta ng bahay kubo. Pero kailangan po na mag-improve po ang ating pananaw na sa ating pong complex na mundo ay marami na pong bagay na kailangan tayo ay maging updated. Okay. Napakaganda. Mahilig pa naman ang Pilipino sa mga bagong bagay. Social media, tools, apps, at artificial intelligence. Maraming salamat. Mukhang kailangan natin dugtungan ito sa mga susunod na pagkakataon dahil itong mga farmers kailangan natin 3 times a day. Narinig kong sinabi mo yan. Sila ang naglalagay ng pagkain sa ating hapag. Tuwing tayo dudulog, sila ang nagparating ng mga kakainin natin. Those 3 meals a day. Maraming salamat sa iyong panahon, AD. Babalikan ka namin. Sana, pagka tayo nag-usap muli, natapos na itong usapan sa price cap at nagkaroon na ng mas stable na supply, wala ng mga naka-imbak sa mga warehouses, etc. At itong iba't iba pa mga naririnig natin sa balita. Gusto namin ay marinig ang mabuting balita nang gagaling sa isang optimist farmer na katulad mo na may basehan naman ang optimism. Thank you very much, AD Alvarez. You're welcome po. Salamat po. Ito ang pagsusuri. Tunghayan naman natin ang salita ng Diyos para sa mga panuntunang sadyang inihayag para sa mga katulad ng mga magsasaka, lubos na umaasa sa Panginoon sa kanilang itinanim at aanihin. Ano ang pangako ng makapangyarihang Diyos para sa kanila at sa ating lahat? Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Sa kabila ng makabagong technology at methods sa pagtatanim at pagsasaka, nakasalalay pa rin sa ating pagtitiwala sa Diyos ang prosesong ito. Farming is an act of faith. Magtanim ka ngayon at may aanihin ka. Mag-alaga ka ng hayop at darami pa sila. Ang sabi sa Deuteronomy 28, padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit.
at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. At ito naman ang magiging bunga. Ayon sa Jeremiah 17, mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, na ang mga ugat ay maabot sa tubig. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Dalangin namin para sa inyo mga magsasaka, mga nagtatanim at mangingisda. Nawa ay bigyan kayo ng Diyos ng lupaing masagana ang ani na palaging may hamog na biyaya niya para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Hangad namin na sa pagsusuri natin sa mga napapanahong issue sa ating bayan, hindi lang maunawaan natin ang mahalagang impormasyon, kundi matukoy din ang bahagi at responsibilidad ng bawat Pilipino sa gobyerno, sa hanay ng magsasaka at mga ngalakal at mga consumer. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa pagsusuri. Ako si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa muli sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.